ito, sinishare ko sa inyo kung ano yung pwedeng mangyari sa loob ng transmission pagka sumablay po kayo ng pag-assemble. So, sinishare ko po sa inyo nang sa ganon, once na ma-experience ninyo yung mga problema na pwedeng mangyari sa transmission at na-experience ninyo na ganon ang naging trouble ng ginawa ninyo, alam na ninyo kung saan ang tutumbukin ninyong problema o kung ano yung dapat ninyong palitan. Pagka naputol yan dito, asahan ninyo ang transmission ninyo, wala din kayong reverse. Ungol na po yung makina, mag-i-slide na po siya. So pagka yun po ang experience ninyo, dito po ang problema. Lagi ninyong tatandaan, pag nag-rebuild kayo ng ganitong type ng transmission, lagi ninyong i-check ninyo tong tatlong sealing ring na to. Ito. Pinanggagalingan din to ng pagkasunog ng overdrive clutch. Ito, para sa kalaman ng lahat, maraming gumagawa ng automatic transmission, maraming rebuilder na naliligaw kung paano po ikabit ito. Ito, tandaan nyo lang guys ha. Sasabihin ko sa inyo ang sekreto nito nang hindi kayo maligaw. Yung guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po si Jun Mendez ng Starmatic. It's another day, it's another vlog na naman po tayo. For today's video guys, iisa-isahin po natin yung pyesa ng transmission ng Ford Expedition na kung saan ituturo ko po sa inyo ang lahat ng pyesa, ang laman loob ng transmission ng 4R70W. Yan pong transmission na yan guys. Ito po yung guys. Yan. Po yung guys, binaklas po natin yung loob ng transmission. At ito na po yung housing. Ito guys, itong transmission na to, nakakabit po ito sa Ford Expedition. Guys, ang pwedeng kabitan ng transmission ng 4R70W, Ford Expedition, Ford Mustang, Crown Victoria, tsaka Grand Marquis. Yan guys, kinakabit din po ito sa pickup Ford F-150. Yes po guys, itong transmission ng 4R70W, optional po siya. Meron po siyang 4x4, mayroon po siyang 4x2. Kagaya nito guys, kung mapapansin niyo yung housing, nakakabit po ito sa Ford Expedition, 4x4 po siya. Yan. Magkaiba po yung tail housing ng 4x4 at saka ng 4x2. So ngayon guys, ito, i-rebuild po natin to. Complete rebuild po yung gagawin natin. So ayan, tinanggal na po natin yung laman loob at nilinisan na po natin yung housing. So guys, ito yung laman loob ng transmission ng 4R70W. So ngayon guys, tuturuan ko po kayo. Sasabihin ko po sa inyo lahat ang pangalan ng parts na to at i-explain ko po sa inyo kung ano po ang trabaho ng bawat isang pyesa. So yung guys, tutok lang po tayo, samahan nyo po ako dahil napakalaking bagay po sa inyo to. Sa gustong matuto, gustong malaman kung ano ang pyesa ng laman loob ng transmission, ito, samahan nyo po ako at isa-isahin po natin yung pyesa sa loob ng transmission. So ngayon guys, ito umpisahan natin sa pinakaibabaw. Ito yung transmission pump. Ito guys, ang kapartner po ito yung pump cover nya. So yung guys, sa pump cover, meron siyang oil seal. Ito yung oil seal nya. So kadalasan guys, pagka napansin niyo na may taga sa pagitan ng makina at ng transmission, guys, ito ang nagiging problema. Dito po tumatagas yung ATF
mapapansin nyo sa ilalim ng transmission. Ito lang pampalitan ninyo. At kadalasan, bakit po tumatagas ang transmission pump oil seal? Kung mapapansin nyo, meron siyang bushing dito. Ito yung bushing niya. Kaya guys, tumatagas yung transmission pump oil seal. Minsan nasisira itong bushing na to at siyang nagiging dahilan ng pagtagas ng ATF. Okay? So, yun yung pangibabaw transmission pump. Samahan ninyo ako guys dahil medyo mahaba to at para matutunan po nating lahat. Ito naman yung low and reverse band. Yes, ito po yung low and reverse band. Ang problema nito guys, kapag ito ang nasira, wala pong reverse ang transmission. Yan, nawawala po siya ng reverse. Tapos, ito yung clutch band. Pagka ito naman ang problema guys, yung clutch band, nagiging problema ng transmission, wala po siyang fourth gear. Yan. Hanggang third gear lang, matulin lang yung sasakyan, pero yung fourth gear, hindi nyo po ramdam. Ito po naging problema niya. Okay? So, punta tayo sa input. Ito yung input plate. Ito po yung input drum. Input shaft. Dito naman po, pagka may mga clutch po yan dito sa loob. Ito po yung forward sa plate niya. At yung mga clutch niya, nandito pa guys. Yan, ito, naka-ready na po yung ating rebuilding kit. Ito po yung clutch niya. Okay? So, yan po ang ikakabit natin mga clutch. Ito guys, pagkasira po yung clutch niya rito sa loob, asahan nyo po, wala din po kayong forward. Yes guys, wala po kayong forward. So, pagkasunog yung forward clutch, dito, wala po kayong forward, pero mayroon po kayong reverse. Yan. So guys, dito kumukuha ng signal yung output speed sensor sa output gear. Yan, umikot to guys. Okay. Yan po ang mga trabaho ng bawat pyesa. So, ito, ayun, nahulog. Ito yung piston ng overdrive. Yan, mapapansin nyo guys. Yan, bulitas oh. Gumagalaw-galaw po yan. Kailangan gumagalaw-galaw po yung bulitas. Yan. Dito naman po tayo. Ito yung reverse drum. Guys, dito po nakapisto yung clutch band. Yan, dito yan. Yan, ito ang hinahawakan niya guys. Tinutulak po siya ng servo piston. So pagka sira na po itong band, wala po kayong fourth gear. Okay? Dito guys, meron po itong one-way bearing dito. Ito po yun. Yan. One-way bearing. Ito guys, counterclockwise, freewheeling siya. Pagka clockwise, yan. Naglalak siya guys. So kaya tinawag na one-way bearing dahil one-way lang po siya. Ito para sa kalaman ng lahat, maraming gumagawa ng automatic transmission, maraming rebuilder na naliligaw kung paano po ikabit ito. Ito, tandaan nyo lang guys ha. Sasabihin ko sa inyo ang sekreto nito nang hindi kayo maligaw. Okay? Napapansin nyo ba to? Ito merong slot, ito diretso siya. Okay?
Yan ang sekreto niyan guys. Para hindi kayo maligaw, etong slot na to, laging sa ibabaw to. Okay? Pag sinalpak ninyo, laging sa ibabaw. Kasi yung rotation niya, baka mamaya makakalimutan ninyo, ano ba ang rotation nito? Counterclockwise ba o clockwise? So pwede ninyo makalimutan. Ang gawin nyo na lang pag nakalimutan ninyo, ang tamang posisyon nito, ito na lang, dito na lang kayo bumase. Guys, basta itong may slot na to, slanting, ito sa kabila diretso, yan matalim siya, laging ilalim to. Okay, laging ilalim, ito ang ibabaw. Yan, ganyan ang tamang pwesto nito guys ha. Tatandaan ninyo. Tapos meron po siyang lock yan. Meron po siyang lock dito. Meron niyang lock dito. Makikita nyo meron siyang groove. Ayan. Ito po yung pinaka-lock niya. Yan, ilalak ko yan dito sa loob. Okay, yan ang trabaho niyan. So, dito naman tayo sa ito po pinaka output shaft. Yan. Ito po output shaft. Lagi ninyong tatandaan, pag nag-rebuild kayo ng ganitong type ng transmission, lagi ninyong i-check ninyo tong tatlong sealing ring na to. Ito. Pinanggagalingan din to ng pagkasunog ng overdrive clutch. Yan, overdrive ang sinusupply nito guys kasi nakarekta na yung output shaft, nakarekta na siya sa propeller. So, meron din po siyang maliit na sealing ring dito, 2 piraso. Ayan, lagi po kayo magpapalit nito. Okay? So yan guys, tandaan ninyo. Tapos, ito na naman. Ito, malaking pyesa to. Ito po yung planetary carrier. Planetary carrier ang tawag dito. Itong pyesa na to, ayan, malaki yan. Malaki yan. Okay? Ito guys, bihirang-bihira ng masira to. Yung planetary carrier. Tapos, ito naman, yung overdrive drum. Yan, meron po siyang clutch dito sa loob. Papakita ko sa inyo pag nagkasimbol na ako. Yan, meron po siyang clutch yan dito sa loob. Malilit na clutch. Guys, ano naman ang trabaho nito? Ang trabaho nito guys, mararamdaman ninyo pagkasunog na yung overdrive clutch, hanggang third gear lang po ang kayang itakbo ng sasakyan ninyo. Pagdating po ng 80, uungol na po yung makina, mag-i-slide na po siya. So pagka yun po ang experience ninyo, dito po ang problema. Madalas po masunog yung clutch dito pagka nagsumablay po kayo sa pag-asimbol, kahit bagong asimbol lang. Pag sumablay ka sa pag-asimbol, sunog po kagad yung clutch dito sa fork clutch and overdrive ang dinadala nito guys. Yan. So pagod na pagod to pagka tumatakbo na yung sasakyan dahil ito na po yung naka-engage sa kanya. Okay? So dito naman tayo. Ito guys, ang pangalan nito, ito yung sun shell. Yes, sun shell po ang tawag sa piyesa na to. Ang problema din ito, bumibigay din to guys. Yan, napuputol yan dito. Mapapansin nyo dito, pagkaka-welding yan, madalas siya napuputol dito. Pagka naputol yan dito, asahan ninyo ang transmission ninyo, wala din kayong reverse. Yes po, wala kayong reverse pagka naputol yan dito. Ang trabaho nito guys, itong sun shell at saka ito, konektado po yan, related po yung dalawang yan. So pagka wala po kayong reverse, pwedeng ito ang bumigay, pwedeng itong nasunog. Yung low in reverse clutch, ay low in reverse band. So yung guys, ito naman guys, ito, anong pangalan nito? Guys, ito yung output gear. Okay? Yung planetary carrier dito, umiikot yan dito, at dito tumatama yung output speed sensor. Papapansin nyo tong gear na to, dito tumatama yung output speed sensor. So
yan guys. Yan, dito yung nakapwesto. Guys, pag nag-assemble po tayo, lagi ninyong i-double check yung bulitas na yon, yung check ball na yon. Dahil pagka-stack up po yan, hindi ko tatagal yung class na ginabit ninyo. Sunog po kagad yan pagka yung nag-stack up po yung bulitas na yon. So, double check lang guys. Ito, sinishare ko sa inyo kung ano yung pwedeng mangyari sa loob ng transmission pagka sumablay po kayo ng pag-assemble. So, sinishare ko po sa inyo nang sa ganon, once na ma-experience ninyo yung mga problema na pwedeng mangyari sa transmission at na-experience ninyo na ganon ang naging trouble ng ginawa ninyo, alam na ninyo kung saan ang tutumbukin ninyong problema o kung ano yung dapat ninyong palitan. So guys, yung kaunting kalaman lang at sana may natutunan kayo. So, lagi ko lang sinishare guys sa inyo kung ano yung nalalaman ko sa pag-assemble ng transmission. Sa mga nagtatanong guys kung saan po yung ating location, nandito po tayo sa Sapang Palay proper, San Jose del Monte, Bulacan. At ang aking contact number nandiyan po naka-plus sa screen. Pwede nyo po akong tawagan anytime, wag lang po sa gabi. Sorry, hindi anytime. Pwede nyo po akong tawagan sa araw, wag lang po sa gabi. Sorry. At lahat po ng ginagawa natin, 1-year warranty po tayo guys. Sana sa mga pinakita ko sa inyo at pinakilala ko sa inyo, sana may natutunan kayo at alam niyo ang function ng bawat piyesa. So guys, tutok lang po kayo at kapag ni-rebuild ko na po ito, inasimbol ko na po yung transmission, panibagong vlog na naman po tayo. Ipapakita ko po sa inyong lahat kung paano po asimbolin yung ganitong transmission. So guys, ganun lang po muna. At please, wag po natin kalimutan mag-subscribe, mag-follow, at comment sa ating comment section. Guys, nang sa ganon, pag mayroon tayong nilalabas na video, lagi po kayong manonotify. Kasi po, lagi po tayo nagbibigay ng tutorial sa mga tanong ninyo. Sasagutin po natin lahat yan. At kung ano mga katanungan ninyo tungkol sa transmission, guys, tutulungan ko po kayo kung anong gusto nyo malaman. Tumawag lang po kayo. At marami pong salamat sa mga nagpa-follow, nagko-comment. God bless po sa ating lahat.